Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang mga kabataan sa panahon ngayon ay maagang namulat sa realidad ng buhay, na kung minsan napagsasabay ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Ang programang ito ang sumasalamin at kumakatawan sa bawat kabataang Ilocano. Sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang adhikain, kilalanin ang kanilang tagumpay, alamin ang solusyon sa kanilang problema at makiisa sa pulso ng mga kabataan. Ako, si Ryan Lazo, at samahan niyo ako sa makabuluhang mundong kinagagalawan ng mga kabataan. Youth Beat! Sa murang edad naging mulat na ang mga kabataan sa ekonomikal na aspeto ng pamumuhay. May mga ilan na imbes na nakatutok sa larangan ng edukasyon at i-enjoy ang buhay kabataan, mas pinipili pa nilang pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Dito nahahasa ang kanilang kakayanan na maghanap buhay sa murang edad. Maging responsable at matutong maging independent, na kahit papaano mabawasan ang problema at nakakatulong din sila sa mga magulang, na ang kaunting sahod na nagmumula sa kanilang sipag at tiyaga ay nagagamit pa nilang pang-allowance sa eskwela at mga ilang pangangailangan. Hi mga kabit! Ang topic natin ngayon ay about sa mga working students. At inline dito, kunin naman natin ang reaksyon at opinion ng mga estudyante tungkol sa mga working students, kung bakit nila ito ginagawa, kung bakit sila nagiging working students. Anong masasabi mo sa mga working students? Bakit kaya nila yun ginagawa? So masasabi ko lang po, nakaka-proud sila kasi mga karamihan sa kanila teens pa lang, pero kaya na nilang gampanan yung dapat gawin ng mga magulang nila. So siguro ginagawa nila yon kasi wala na silang mga magulang or talagang desidido silang makapagtapos sa pag-aaral. So you think yung mga working students, may pagkukulang ba yung mga parents sa part na yun kung ba't sila nag-work? Dapat, di ba sabi mo dapat ginagawa ng parents? You think may pagkukulang ba ang parents? Depende kasi kung wala na po yung parents nila, syempre wala silang magagawa kundi gawin na lang yung makakaya rin nila. Kasi kung talagang desidido kang mag-aral, sabi nga nila, poverty is not hindrance to success. Bakit may mga working students? Do you think na kapababayaan yun ng parents? Kung bakit sila nag-work, di ba? Dapat kapag students, dapat nag-aaral lang. Bakit sila nag-work? Do you think na, yun nga, pinabayaan sila ng parents? Para sa akin po ay hindi. Kasi yung mga working student ay gusto lang nilang tulungan yung mga parents nila para yung mga parang konting sweldo lang nila ay pandagdag na para sa pag-aaral. Siguro man kaya sila nag-working student para maanoon po nila, masuportahan din po nila yung pag-aaral nila. Kasi sa hirap ng buhay, kaya gano'n, ginagawa na nilang gano'n working student. Hirap po kasi. Bakit may mga working students? Para sa akin kasi, yung mga working students, sila yung mga mas may kailangan. Yung mga, for example, yung mga parents nila, hindi nila kaya suportahan yung mga estudyante. So, yung students mismo, nakikita nila yung kahalagaan ng edukasyon. So, gumagawa sila ng way para makapag-aral pa rin sila. So, dun, pumapasok sila as a working student para makapag-ipon or para makakuha lang din ng mga kailangan nila for their schooling. So, yun. And I think maganda naman yung pag-working student kasi nahasa din yung skills ng mga estudyante, and of course, may naipapakita na rin silang aktibidad na kapakipakinabang sa kanilang mga magulang.
So, ano lang kasi, para sa akin, okay lang na mag-working student kasi yung mga, tulad natin mga estudyante is natututo na sila ng mga responsibilidad. Kasi kahit bata pa lang sila, okay na yung natututo sila na tumayo sa sariling paa, kunwari independent. Kasi kaysa naman habang bata pa lang, natututo na sila kasi kailan ka ba gagalaw kapag matanda na yung mga parents mo, hindi na nila kaya. So, habang bata ka pa lang, gumagawa ka na yung sarili mong paraan kasi, kasi ngayon pa lang, malakas ka na eh. Paano pag mahina yun na yung mga magulang mo? Kasi tayong mga kabataan ngayon is we enjoy na, we're busy growing up and we forget our parents are growing older. Ano yung mga ways na ginagawa ng mga kabataan? Ano yung nag-work sila saan? Ano yung mga ginagawa nila in order to sustain yung pag-aaral nila? Karamihan kasi sa mga nakikita namin, nag-work sila as a service kung sa mga fast food chains. Lahat ng mga bagay na pwede nilang gamitin para mabuhay din sila and of course makatulong nga sa kanilang mga magulang. Sa palagay mo, kapabayaan ba ng parents? I mean, di ba ang pag-aaral dapat sinusuportahan ng parents yung mga anak? Obligasyon yun ng parents. Kapag yung mga working students ba, pinabayaan ba sila ng kanilang mga magulang? Sa tingin ko, hindi naman. Kasi okay lang naman na mag-working student kasi hindi naman kailangan lahat ng mga pangangailangan is iasa sa mga magulang, di ba? Kasi gustong bumili ng ganito, alangan naman na hingin mo pa sa mga magulang mo. So siguro, yung mga nag-working student, mga pambili din ng mga pangangailangan din nila kasi pangit naman isipin na sa parents pa nila ihihingi, di ba? Kaya katulad namin, gumagawa din kami ng sarili naming paraan. So, networking po kami. Bakit may mga working students? Tingin ko kasi right now, kaya may mga working students. Kasi if we will just check yung pinaka-reality ngayon, may mga bagay talaga na meron tayong kailangang matutunan outside school. Kumbaga, hindi lahat naman din ng bagay ngayon nakukuha natin na lahat-lahat nakadepende lang sa books, sa teachings, lahat minsan, the best teacher pa din is through experience. Pangalawa, yun, reality check, yung finances ng bawat tao ngayon. Na, for example, if we will just depend sa pinaka-earnings ng mga parents natin, magiging mahirap kasi bakit? Tao din lang naman sila. Minsan, may mga bagay din hindi sila kayang gawin lahat. Pero, simple lang. For me, kaya may mga working students is tayo mismo as students, kailangan natin i-explore yung pinakakakayanan natin. Una, finances. Pangalawa, experience. So for me, ako working student ako. Bakit ako nag-working student? Simple lang kasi gusto ko makatulong sa mga magulang ko. Hindi lahat ng bagay gagastusin ng mga magulang ko. Hindi lahat ng bagay hihingin ko sa kanila. So, simple lang kaya ako nag-working student para kung may gusto man akong extra, ako na yung sasagot sa mga kailangan ko. Kung may kailangan man akong bibilhin sa school, hindi na ako kailangan humingi sa kanila. Yung sa akin na magmumula mismo yung perang panggagastos ko sa mga kailangan kong bilhin. Narinig naman natin ang opinyon ng mga kabataan tungkol sa mga working students. Tama nga naman na ang mga kabataan ngayon parang malawak na ang kanilang mga pag-iisip. Kaya tinutulungan nila, they're finding ways to help their parents and yung mga sarili na rin nila in order to sustain their studies. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong Ate Bebs, ang inyong kabit. Natuto ako na magtipid ng pera kasi ngayon ko lang naisip yung yung halaga ng pera na pinagtatrabuhan mo. Being a working student is a training ground for you so that later on, pagka nagkapagtrabaho na kayo, alam niyo na kung paano gumalaw sa isang pinagtatrabahuhan, di ba? Youth Beat would like to thank the following sponsors.
watching Youth Beat dito lang sa PTV Ilocos, ang telebisyon ng bayan. You're watching Youth Beat.